Ang init ng tag-araw ay bumalot sa maliit na bayan ng Millersburg, Ohio, na mabigat sa halumigmig at amoy ng bagong pinuputol na damo. Nakaupo si Robert Anderson sa gilid ng kanyang luma at gasgas na recliner, nakatitig sa patay na kulay ng telebisyon pero hindi talaga ito tinitingnan. Naglalabas ang balita ng tanghali sa screen pero ang atensyon niya ay nasa isang nakakabagot at patuloy na kirot sa ilalim ng kanyang kaliwang collarbone. Nagsimula ito ilang linggo na ang nakakaraan, isang kakaibang kirot na halos di mo pansinin. Pero nitong mga nakaraang araw, naging mas matindi at parang may mas masamang senyales. Lalo na kapag sinubukan niyang magbuhat ng kahit anong mas mabigat sa tasa ng kape. Yumuko siya sa upuan, napikit dahil sa sakit na biglang sumakit. Naroon na naman yon, hindi naman sobrang tindi para tawaging emergency, pero hindi na rin pwedeng baliwalain. Yumuko siya pasulong at binuklat ang itaas ng kanyang damit. Medyo naguluhan ang mga balat niyang daliri habang ginagawa iyon. Sa ilalim ng manipis na koton, may bahagyang bukol na lumitaw. Bilog, matigas, at hindi maikakailang bago. Nagsalita siya ng bahagya sa sarili, maingat na pinipisil ang paligid nito. Walang pasa, walang pamumula, isang bukol lang, at sa ilalim nito, isang palalang lumalalim ang kaba sa kanya. Palagi siyang tahimik na tao, lalo na nung namatay si Mary 3 taon na ang nakalipas. Para sa kanya, parang nawala ang angkla na nagdudugtong sa kanya sa mundo nung nawala siya. Gusto sana ni Amanda, ang kanilang nag-iisang anak na babae, na lumipat siya sa Seattle para kasama sila ng mga bata. Pero tumanggi si Robert. Maliit at tahimik man ang kanyang apartment, kanya iyon. Pamilyar, kaya niyang ayusin. Ayaw niyang maging pabigat. Kahit pa ibig sabihin nun ay mag-isa siya. Ang tunog ng lumang landline phone niya ang nagbalik sa kanya sa realidad. Si Amanda. "Yon! Hey Dad!" Ang boses niya, malinaw at energetic, nagpapakita lang ng concern. "Okay ka lang ba?" "Oo," sagot niya ng automatic. "Ayos lang." Nagkaroon ng pause, yung tipo ng pause na madalas niyang gawin kapag di siya naniwala sa sinabi niya. "Sigurado ka? Parang pagod ang tunog mo?" "Ayos lang ako," ulit niyang sabi. Tapos, pagkatapos ng saglit, "Hindi lang kasi ako nakakatulog ng maayos ulit." "Dad, baka kailangan mong magpatingin o baka pwede ka na lang dito sa amin ng ilang linggo. Makakapagpahinga ka. Makakasama mo si Lily at Jason." "Nakuha ko na lahat ng kailangan ko dito," sabi niya nang medyo matalim kaysa sa inaasahan. Nagtagal ng sandali ang katahimikan, mas matagal ngayon. "Sige, pero kung may problema, sasabihin mo sa akin ha?" Nag-atubili siya. "Oo, sige." Nagpaalam na sila at nang isara ni Robert ang telepono, sumabay ang guilt sa kirot. Palaging matatag at independent si Amanda. Pero simula nang mamatay si Mary, naging sobrang protective siya, madalas tumawag, nagche-check-in. Pinahahalagahan niya iyon, pero napapaisip siyang siya na yata ang luma at madaling masaktan. Nang gabing iyon, lumala ang sakit. Nagising siya sa gitna ng gabi. Napaluhod siya sa malamig na pawis, hawak-hawak ang dibdib, ang bukol na kumukulob sa ilalim ng balat niya. Ipinapakita ng orasan ang tring forbaran ng madaling araw. Dahan-dahan siyang umupo, humihinga sa sakit, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, pinayagan niyang pumasok ang takot. Kinabukasan, laban sa kanyang matigas na loob, tumawag siya sa ospital ng VA. Ang boses sa kabilang linya ay nagtakda ng pinakamaagang appointment. Makalipas ang 2 araw, ginugol niya ang 48 oras na parang ulap ang isip, abala, paikot-ikot sa apartment. Bumabalik sa isip niya ang mga alaala mula sa Vietnam. Hindi inaanyayahan. Amoy ng nasusunog na damo. Ang usok na sumunod pagkatapos dumaan ang mga helicopter sa itaas na nag-iwan ng amoy kemikal sa hangin na kumapit sa lahat ng bagay. Nagtatawanan sila noon tungkol dito. Tinatawag nilang Agent Orange Showers. Noon, walang nag-aalala sa mga pangmatagalang epekto. Abala silang lahat sa pagpupunyagi para mabuhay.
Ang waiting room sa VA ay malamig at walang personal na pakiramdam, pininturahan ng mga mapurol na kulay abo at asul. Nakaupo si Robert ng mag-isa, mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay niya sa sarili. May iba pang mga veterano na naghihintay, ilan ay nasa wheelchair, ang iba naman ay nakayuko habang nakasuporta sa tungkod, o mga medical na form. Nakapaskil sa mga pader ang mga poster tungkol sa PTSD, pagsusuri sa prostate, at exposure sa burn pit. Sinikap niyang iwasang tumingin sa kahit kanino. Nang tawagin ang pangalan niya, sinundan niya ang isang batang nurse sa isang pasilyo na may mga examination room sa magkabilang gilid. Tahimik na nag-buzz ang mga fluorescent lights sa itaas. Sa loob, sinalubong siya ni Dr. James Mitchell ng may mainit pero propesyonal na pakikitungo. Mga early 60s si Mitchell, kulay pilak ang buhok pero matalas ang isip at may kalmadong aura na bahagyang nagpakalma kay Robert. Pinag-usapan nila ang karaniwang mga bagay. Mga tanong, kasaysayan ng medikal, mga gamot, mga bagong pagbabago. Binanggit ni Robert ang bukol, binukan niya ang kanyang damit at hinayaan si Mitchell na suriin ito. Bahagyang nagkunot ng noo si Mitchell habang nilalamas ang lugar. Gaano nakatagal to nandito? Siguro 1 buwan na, sagot ni Robert. Maliit lang dati, pero masakit na ngayon? Tumango si Robert. Gusto kong magpa-imaging at magpa-blood test para sigurado, sabi ni Mitchell. Tahimik si Robert, pero kitang-kita sa mga mata niya ang dami ng iniisip. Marami na siyang nakitang kaibigan na nakatanggap ng masamang balita. Alam mo kapag sinusubukan ng doktor na magpakatino. Pagkatapos ng mga scan at pagkuha ng dugo, bumalik si Mitchell na may bagong mukha. Si Dr. Sarah Reynolds, isang babae na nasa 40s niya, may matalim na mga mata at clipboard na sobra kapal para sa isang karaniwang kaso. Ginoong Anderson, ako si Dr. Reynolds. Espesyalista ako sa mga bihirang inflammatory at toxic exposure syndrome. Pinatawag ako ni Dr. Mitchell para mag-consult matapos niyang tingnan ang mga scan mo. Tumingin si Robert sa dalawa. Napikit ang panga niya. Sobrang grabe ba? Hindi karaniwan, sabi ni Reynolds ng maayos. Gusto namin mas maintindihan muna bago tayo mag-assume. Pero may mga palatandaan ng matinding pamamaga. Nakatuon sa isang lugar pero di pangkaraniwan ang pattern. Wala naman tayong nakikitang mga tipikal na senyales ng cancer, kaya yun ang magandang balita, pero hindi rin ito karaniwang arthritis. Yumuko si Mitchell. Naranasan mo na bang ma-expose sa mga industrial chemicals, pesticides, o ganun? Tumingin si Robert sa kanila. Unti-unting bumalik ang mga alaala na parang nalalagas na wallpaper, ang gubat, ang hamog, ang mga biro, ang amoy na dumikit sa balat mo. Vietnam, ang sabi niya sa huli. 9th Infantry, 1969. Nakuha namin, ipinahid ng ilang beses. Hindi niya ito gaanong pinansin noon. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Reynolds at Mitchell. Nakakatulong yan. Sabi niya bigla ang naging seryoso ang tono. Gusto kong gawin ang biopsy at mas malalim na toxicological panel. Baka dito natin malaman kung ano talaga ang problema. Dahan-dahang tumango si Robert, lumitaw ang matatag na sundalo sa kanya. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Naka-schedule ang biopsy kinabukasan ng umaga. Hindi nakatulog si Robert buong gabi. Nakaupo siya sa madilim na sala, isang lampara lang ang bahagyang nagbibigay liwanag. Ang punit-punit na wallpaper, pinapanood ang mga oras na lumilipas na may pasensya na tanging sundalo o biyudo lang ang nakakaintindi. Palaging bumabalik ang isip niya sa gubat. Lagi ang gubat. Ang matinding init, ang mga kulisap, ang basa at metalikong amoy ng dugo at kemikal na nagsasanib sa kanyang alaala hanggang hindi na niya malaman kung alin ang alin. Hindi siya nakapagsalita tungkol sa Vietnam sa loob ng mga dekada. Hindi detalyado kahit kay Maria. Minsan ay mahinahong nagtatanong si Maria, madalas bago matulog. Lagi niyang binabago ang usapan. Akala niya, mas mabuti nang itago na lang iyon. Pinoprotektahan niya siya. Ngayon, hindi na siya sigurado. Hindi siya iniwan ng digmaan. Tahimik lang ito, nakatago at nakatimbang sa loob niya. Sa VA kinabukasan ng umaga, simple lang ang proseso. Lokal na anesthesia,
maliit na hiwa, kuha ng tissue sample. Hindi kumindat si Robert. Halos hindi nagsalita. Maingat at mabilis si Dr. Reynolds, pero hindi naman malupit. Kalma lang ang boses niya, nagtatanong lang ng kailangang itanong. Pagkatapos, sinalubong siya ni Mitchell sa hallway. May resulta tayo sa loob ng ilang araw, sabi niya. Tumango si Robert. Sabihin mo na sa akin. Sasabihin ko kapag ginawa ko na. Oo, gagawin ko. Umuwi siya at naghintay. 2 araw, naging 3, tapos 4. Tumawag ulit si Amanda, may kutob na may mali. Sinubukan niyang pababain ang usapan, pero nandun sa boses niya ang totoo. Pinilit ni Amanda, gaya ng dati, hanggang sa sinabi niya ang tungkol sa mga pagsusuri. Hindi niya pinasobrahan ang paliwanag, simpleng pamamaga lang daw. Sinicheck daw ng mga doktor. Nag-alok si Amanda na lumipad papunta doon. Sabi niya, hindi, kaya ko naman ito. Dad, hindi ka dapat mag-isa sa ganito. Wala yan. Siguro peklat lang yun. Grabe, sobra na akong nasaktan parang pang 2 buhay na. Hindi siya nagbanta, pero halatang di siya kumbinsido. Sa 5 araw, tumunog ang telepono. Si Mitchell yon, maingat at matino ang tono ng boses niya. May nakuha na kaming resulta, sabi niya. Pwede ka bang pumunta? Alam ni Robert ang ibig sabihin niyan. Hindi mo lang basta tinatawagan ang isang tao kung wala namang mahalagang sasabihin sa kanya ng harapan. Sa ospital, magkatabi na nakaupo si Reynolds at Mitchell sa maliit na silid konsultasyon sa tapat niya. Nakabukas ang isang folder sa gitna. Sabi ni Reynolds, hindi namin hinahanap ang cancer. Yan ang magandang balita. Pero sabi ni Robert, habang tinitingnan ang mga ekspresyon nila, pero ang pamamaga ay malala at patuloy na lumalala, dagdag niya. Ipinakita ng biopsy ang mga palatandaan ng immune system na tugma sa matagal na pagkakalantad sa lason. Mataas ang bilang ng puting selula ng dugo mo at may mga kakaibang pagbabago sa istruktura ng tissue na hindi tugma sa karaniwang sakit. Dagdag pa ni Mitchell, parang autoimmune response ang pattern pero isa na hindi namin kilala. Karaniwang nakikita ito ng hiwalay. Ibig sabihin, ang katawan mo ay nagre-react pa rin sa isang bagay na na-expose ito noon pang matagal na panahon. Huminga ng malalim si Robert. Agent Orange. Tumango si Reynolds. Posible pero ang kakaiba ay yung timing. Karamihan ng mga kondisyon na may kinalaman sa Agent Orange ay lumalabas agad pagkatapos ma-expose. Pero ito, delayed. Sobrang delayed. Mga dekada na ang lumipas sa kaso mo, talagang hindi pangkaraniwan. Umiikot na sa isip ni Robert. Ano ibig sabihin nito para sa akin? Naniniwala kami na ang mga chemical compounds, lalo na yung dioxins, ay nakatengga na sa taba ng katawan mo ng ilang taon. Sabi ni Reynolds, siguro dahil sa pagbabago sa metabolismo, habang tumatanda, unti-unti na itong nailalabas pabalik sa katawan mo. Grabe ang reaksyon ng katawan mo. Tahimik si Robert saglit. Pwede ba itong gamutin? Nagkatinginan sina Reynolds at Mitchell. Wala pa tayong standard na paraan ng paggamot. Hindi pa pero gusto kong subukan yung experimental na therapy. Isang targeted anti-inflammatory therapy ito na dinisenyo para i-modulate ang immune response habang sinusuportahan ang atay at mga bato mo para maproseso ang mga lason. Panganib? Palaging may panganib, sabi ni Mitchell. Lalo na kapag may bagay tayong hindi pa ganap na nauunawaan. Pero kung walang gagawin, lalala lang ang pamamaga. Nakikita mo na ang mga palatandaan nito sa baga at atay mo. Umupo si Robert, pabalik sa kanyang upuan, iniisip ang mga sinabi. Nakasama ko yung mga lalaking nagkaroon ng cancer dahil dito. Sa baga, prostate, balat. Pero ito, iba ito, di ba? Oo, sabi ni Reynolds. At kaya gusto namin itong pag-aralan. Maingat namin pinag-aaralan ang kaso mo. Kung tama kami, baka hindi ka lang ang ganito. Doon napansin ni Robert na may nagbago sa kanilang mga ekspresyon. Maliit pero malinaw. Hindi na siya basta pasyente. Isa na siyang datos, posibleng maging batayan. Sa tingin nyo, may iba pa ba? Tanong niya. Hindi pa namin alam, sabi ni Reynolds. Pero kung bahagi ng mas malawak na pattern ang reaksyon mo, maaring marami pang veterano dyan ang dumaranas ng parehong hindi pa natutukoy na kondisyon. Grabe naman.
Mumurmulong si Robert. Hinahaplos ang mukha niya gamit ang kamay. Kayo lang ba ngayon nakakaalam nito? Hindi sumagot si Reynolds. Hindi na niya kailangan. Nakatingin si Robert sa maliit na bintana sa kwarto. Sa labas, tuloy-tuloy lang ang mundo. Mga nurse na mabilis na naglalakad sa pasilyo. Mga orderlies na nagtutulak ng mga kariton. Mga sasakyan na pumapasok sa parking lot. Parang walang nangyayari. Pero sa loob ng katawan niya, may matagal nang natutulog na gumising na. Sige, sabi niya sa wakas. Simulan na natin. Umpisahan mo ang treatment. Tumango si Reynolds. Ischedule namin ang iyong unang sesyon bukas ng umaga. Nang tumayo na siyang aalis, nilapag ni Mitchell ang kamay sa balikat niya. Tama ang ginagawa mo, Robert. Hindi lang para sa sarili mo. Tiningnan siya ni Robert na mahirap basahin ang ekspresyon, halo ng pasasalamat at pagtanggap. Nawala na ako ng maraming kaibigan para lang umupo at hindi kumilos. Mas tahimik ang treatment room kaysa sa inaasahan ni Robert. Hindi ito yung mga salita o alaala niya noong bata pa siya. Walang mga hanay ng kama o kalat ng mga metal na kariton na umaalingaw-ngaw. Pribado ang lugar, halos esteril sa pagiging simple, may mahina lang na tunog ng humming. Mga makina ang pumupuno sa katahimikan. Masyadong maliwanag ang ilaw, masyadong malinis ang lahat. Pumasok si Dr. Reynolds, kasama ang maliit na grupo, mabilis at kalmado. Ipinaliwanag niya ulit ang proseso kung paano ibibigay ang anti-inflammatory therapy sa pamamagitan ng IV kasabay ng mga gamot na para suportahan ang atay at bato niya. Pinili ng maingat ang mga gamot base sa limitadong datos at ilang teoretikal na modelo. Walang pangako, puro pag-asa lang na may basehan. Mahaba pa ang lalakbayin natin, sabi niya sa kanya. Pero yung unang session na to, malaking tulong na. Impormasyon. Tumango si Robert ng bahagya. Tara, tapusin na natin to. Nang yakapin siya ng 4, tumitig siya sa kisame, binibilang ang maliliit na imperfection sa mga tiles sa itaas. Kahit ano, para lang hindi isipin yung dumadaloy sa kanyang dugo. Nang pumasok ang gamot sa katawan niya, naramdaman niyang may kakaibang init na kumakalat sa dibdib. Tapos biglang may lamig na sumunod, may higpit na unti-unting lumalakas, parang may pressure na tumitindi sa likod ng mga tadyang niya. Hindi siya nagsalita sa simula, ayaw niyang mapasaya sila. Nakikita siyang nagkikimkim, pero lalo lang lumakas ang pakiramdam. Nang matapos ang session, basa ng pawis ang balat niya at parang lumulutang ang ulo niya sa ulap. Tiningnan ni Reynolds ang vital signs niya. Re-react ang katawan mo pero wala namang kakaibang nangyayari. Kumusta ang sakit? Kinagat ni Robert ang ngipin. Kaya ko naman. Napangiti si Amanda ng bahagya, alam niya na nagpapakatatag lang siya. Nasa labas si Amanda ng treatment room, nakaupo na nakatawid ang mga braso, maputla at tensyonado ang mukha. Nang makita niyang dinadala si Robert palabas ng wheelchair, agad siyang tumayo. Tatay, buhay pa siya, bulong niya, binalik nila siya sa kwarto para makapagpahinga. Nakaupo si Amanda sa tabi ng bintana, pinapanood ang hapon na araw na sumisilip sa pagitan ng mga nakasara ng kalahati na blinds. Dapat umuwi ka na, sabi ni Robert. Walang kwenta na nandito ka lang. Hindi man lang siya tiningnan ni Amanda. Lumipad ako dito kagabi, may open return ticket ako. Hindi mo naman kailangan. Kailangan ko at mananatili ako. Walang puwang sa kanyang tono para makipagtalo. Yung matigas ang ulo na dating naririnig kay Mary sa boses niya. Pumikit siya, ramdam ang sakit sa pintig ng dibdib niya na dahan-dahang umaalon. Kinusap ko si Dr. Reynolds, dagdag ni Amanda. Sabi niya, may mga kakaibang patterns daw sa blood work mo na baka hindi lang ikaw ang apektado. Bumukas ng bahagya si Robert ang isang mata. Sabi niya, kung ano raw ang posibleng dahilan, tumango si Amanda. Agent Orange daw. Huminga siya ng malalim. Yan nga ang hinala ko, hindi nila sinabi ng diretsyo. Mga doktor sila paikot-ikot ang usapan. Tahimik siya saglit. Tapos, ano na ngayon? Binabantayan nila. Ginagawa nila ang mga tests. Pinipilit nilang huwag magpanik. Mamaya na. Pagdating ng gabing yon, bumalik si Dr. Reynolds.
Kasama niya si Dr. Mitchell. Pareho silang halatang pagod na pagod. Ang bigat ng kanilang tindig ang nagpatingkad kay Amanda sa upuan niya. May bagong balita kami, panimula ni Reynolds. Nang suriin ko ang mga scan ni Robert at ikumpara sa mga dati niyang records sa VA, nakipag-ugnayan ako sa ilang mga kasamahan para malaman kung may nakakita na sa ganitong kondisyon. Dagdag ni Mitchell, 3 sa kanila ang sumagot. May mga pasyente silang mga veterano ng Vietnam na nagpapakita rin ng ganitong sintomas. Halos pareho ang mga sintomas, delayed na pamamaga, unti-unting pagkasira ng mga tissue, maling diagnosis na autoimmune o may kinalaman sa cancer pero hindi gumagana sa mga tradisyonal na gamot. Galing lahat ito sa Vietnam, tanong ni Amanda. Galing lahat sa mga lugar na sobra ang pag-spray ng defoliants, kinumpirma ni Reynolds. Iba't ibang estado, iba't ibang VA hospitals, pero pareho ang pattern. Bahagyang umikot si Robert sa kama, halatang masakit sa mga linya sa paligid ng kanyang mga mata. Kaya pala hindi lang ako. Hindi, sagot ni Mitchell. At, yan ang problema. Baka ito yung syndrome na matagal nang hindi napapansin. Bahagyang nanginig ang boses ni Amanda. Pero paano? Matagal nang ginagamot ng VA yung mga veterano ng Vietnam. Bakit ngayon lang ito nalaman? Kasi iba-iba yung sintomas, dumarating ng huli. Parang ibang sakit din. Kadalasan hindi iniisip ng mga doktor na may koneksyon ito sa chemical exposure lalo na't matagal na. Sagot ni Reynolds. At sa totoo lang, konti lang naman ang rason para mas lalong magsaliksik. Nag-atubili si Reynolds. Tapos sinabi niya, nang malinaw, ibig sabihin kung mapatunayan ito, bubuksan nito ang pinto sa libu-libong maling diagnosis, baka pati 10,000 libo. Yan ang pananagutan. Yan ang pera. Yan ang mga taon ng mga medikal na proseso na dududahan. Umupo si Amanda, na istan. Sabi mo may nagtangkang itago to? Hindi agad sumagot si Mitchell. Tapos sinabi niya, sa tingin ko, ang mga sistema ginawa para protektahan ang sarili nila. Minsan, ibig sabihin nun na natatabunan ang mga mahihirap na katotohanan. Nakatingala si Robert sa kisame ulit. Hindi pa napuputol ang mga tiles. Nagbago, pero lahat ng iba pa ay nagbago. Ano ang kailangan mo mula sa akin? Tanong niya. Pahintulot, sabi ni Reynolds. Para madokumento ng buo ang kaso mo, mga litrato, sample ng tissue, detalyadong kasaysayan. Gusto naming ilathala, magpaabot ng kamalayan at makuha ang atensyon ng mas malaking komunidad ng mga doktor. Meron ka nito, sabi ni Robert ng walang pag-aalinlangan. Tumayo si Amanda. At gusto kong tumulong. Project manager ako. Kaya kong ayusin ang data, bantayan ang mga record, kahit ano ang kailangan ninyo. Napangiti si Reynolds ng pagod, pero nagpapasalamat. Baka kailanganin ka namin, pero sa gabi siguro, kailangan ni Robert ng pahinga. Nang umalis na ang mga doktor, nanatili si Amanda sa tabi ng kama ng kanyang ama. Kitang-kita sa mukha niya ang galit at sama ng loob. Hindi na ito tungkol sa gamot, sabi niya. Ito ay tungkol sa pananagutan. Tumango si Robert ng pagod. Hindi talaga magaling ang gobyerno sa pag-amin ng pagkakamali, pero hindi ibig sabihin nun ay palalampasin na lang nila yan. May matinding apoy na ngayon sa kanyang tinig, isang apoy na matagal niyang hindi nakita sa kanya. Gusto niyang sabihin kung gaano siya proud, kung paano siya naalala sa kanyang ina. Pero bago pa man, nang makapagsalita siya, biglang sumakit ng sobra sa dibdib niya. Matindi at hindi matiis. Naputol ang hininga niya. Napansin agad ni Amanda. Dad, ano yan? Hindi siya makasagot. Hinawakan na lang niya yung call button habang unti-unting umiikot ang mundo niya. Biglang umalulong ang alarm nang pindutin ni Amanda yung call button. Sa loob ng ilang segundo, dumagsa ang mga nurse sa kwarto, kasunod si Dr. Mitchell. Humihingal si Robert, nanginginig ang pawis sa noo, at mabilis ang paghinga niya na parang kulang sa hangin. Bumaba ang blood pressure niya. Tawag ng nurse, oxygen nasa 84%. Bumagsak.
Gumagalaw na si Mitchell, tinitingnan ang mga pupil ni Robert, nag-uutos ng mabilis. Kunin niyo si Dr. Reynolds ngayon din. Ihanda na ang anaphylaxis protocol. Ivor, Benadryl, epinephrine, oxygen mask. Go na. Nakapako si Amanda sa sulok, mahigpit ang kapit sa likod ng upuan hanggang pumuti ang mga kuko niya. Pinanood niya na lang ng walang magawa habang ginagamot ang tatay niya. Mga tubo at kable, nakakabit sa payat niyang katawan, maputla ang mukha at halatang masakit. Pumasok si Reynolds sa kwarto, 1 minuto lang ang lumipas, kalahating nakabaton ang lab coat, matay nakatingin sa mga monitor, bago pa man siya dalhin sa tabi ng kama. Pumasok na siya sa systemic inflammatory response, mabilis niyang sabi. Masyadong daming lason ang lumabas sa dugo niya ng sobrang bilis. Hindi kayanin ng mga organo niya to. Papasok ba siya sa shock? Tanong ni Amanda. Sa wakas ay nakapagsalita na. Sinusubukan naming i-stabilize siya, sagot ni Reynolds, kontrolado pero may pagkamadalian ang tono. Kailangan niyang i-monitor ang IQ level niya. Ang mga susunod na minuto ay parang malabo na. Mga medical staff na nagmamadaling may daladalang gamit. Si Amanda ay sumusunod lang sa likod, habang hinihila si Robert sa gurney sa mga pasilyo sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng fluorescent. Bukas pa rin ang mga mata niya. Halos gulat at malabo ang tingin. Nang yumuko siya sa tabi niya, may mumurmurang sinabi si Robert na halos hindi niya marinig. Nandito pa. Hindi pa tapos. Tapos, bumukas at nagsara ang mga pinto ng ICU sa likod niya. Nakatayo si Amanda sa pasilyo, niyayakap ang sarili, hindi makagalaw, amoy ospital, antiseptiko, malinis na plastik, at ang bahagyang halimuyak ng takot na nakapulupot sa kanya parang lambat. Hindi niya alam. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon bago may nagdala ng upuan para sa kanya. Halos madaling araw na nang lumabas si Reynolds mula sa ICU, nakascrubs pa rin, at kitang-kita sa mukha niya ang pagod. Stable siya for now, sabi niya. Kinailangan namin siyang sedate at pasukin sa medical coma. Gumagaling naman ang mga vital signs niya, pero delikado talaga. Tumango si Amanda, ramdamang emosyon na parang bumabaha sa kanyang lalamunan. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang aggressive na gamutan, sabi ni Reynolds. Medyo bumaba ang boses. Hindi na kaya ng katawan niya. So ano ngayon? Maghihintay tayo. Bantayan ang atay niya. Mga bato, tugon ng immune system. Kung magpatuloy siyang gumaling, pwede nating subukan yung mas banayad na paraan, mas mabagal, mas suportado, gamit ang mas malalakas na gamot para sa detox, pero medyo delikado ito. Hinaplos ni Amanda ang kanyang buhok, sinusubukang intindihin lahat ng ito. Paano kung hindi siya magising? Magigising siya, sabi ni Reynolds ng matatag. Mas matatag si Robert kaysa sa itsura niya at may mga dapat pa siyang gawin. Tiningnan siya ni Amanda ng matalim. Ano ibig mong sabihin? Tumingin si Reynolds pababa ng pasilyo para siguraduhing sila lang, tapos lumapit siya. 3 kaso pa ang lumabas kahapon. Isa sa Texas, isa sa Michigan, isa sa California. Lahat mga veterano ng Vietnam, lahat may halos pare-parehong sintomas at resulta sa laboratorio, lahat maling diagnose ng matagal na panahon. Napikit ng bahagya si Amanda at napigilan ang sarili. At ang VA, nagsisimula ng mapansin ito, pero hindi lahat natuwa. Nakakuha ako ng mensahe ngayong umaga mula sa administrasyon ng ospital. Nag-aalala sila tungkol sa protocol, tungkol sa pananagutan. Ibig mong sabihin, gusto nilang tumahimik ka. Hindi sumagot si Reynolds, pero ang kumislap sa kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Nang hapon na iyon, nanatili si Robert. Hindi gising sa ICU, kalahati ng mukha niya natakpan ng oxygen tubing. Nakaupo si Amanda sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Lagi mong tinatago lahat sa sarili mo, bulong niya. Siguro epektibo yun sa giyera, pero hindi sa pamilya. Tahimik na bumukas ang pinto sa likod niya. Pumasok ang isang lalaki na naka-sharp na gray na suit, kasama ang isang junior administrator na may hawak na clipboard. Miss Winters, sabi niya, iniabot ang kamay. Siya si Howard Grayson,
punong administrador ng pasilidad na ito. Dahan-dahang tumayo si Amanda, hindi hinawakan ang kamay niya. Dito ka ba para sa tatay ko? Bahagyang tanong niya. Ngumiti si Grayson na parang politiko. Matagal na naming sinusubaybayan ang kaso niya. Nakakatanggap siya ng pinakamataas na antas ng pangangalaga. Sabi mo, ngayon lang kasi muntik na siyang mamatay? Hindi napawi ang ngiti ni Grayson. Alam ko na emosyonal ang panahon ngayon, pero gusto ko lang linawin ang ilang mga alalahanin tungkol sa partisipasyon ni Dr. Reynolds at hanggang saan ang investigasyon niya. Pumikit ng bahagya si Amanda, para bang may pinagdududahan. Mga alalahanin, habang alam namin ang halaga ng kanyang expertise, kaya binigyan siya ng access privileges para lang sa konsultasyon. Sa paggamot ng tatay mo, hindi para magsimula ng sariling research project na may kinalaman sa ibang pasyente ng VA. Nakatayong nakatakip ang mga braso ni Amanda. Natatakot kang may matuklasan siya na ayaw mong malaman ng iba. Hindi patas yang sabi mo, di ba? Medyo lumamig ang tono ni Grayson. Miss Winters, gusto nating lahat ang pinakamabuti para sa tatay mo, pero may mga patakaran sa institusyon. Mga patakaran yan. At may dahilan kung bakit yan ginagawa. Lumapit si Amanda ng konti, ang boses niya ay parang yelo. Linawin ko to. Administrator, kung hahadlangan mo tong investigasyon, kung pipilitin mo si Dr. Reynolds, itatago ang mga datos o itatago ang katotohanan, ilalabas ko lahat sa publiko. Hindi lang case file ang tatay ko at hindi siya magiging biktima ninyo kapag sumabog to. Matagal siyang tiningnan ni Grayson, tapos tumango siya ng isang beses at umalis nang walang sinabi pa. Nang gabing yon, hindi makatulog si Amanda. Natutulog. Nagupo siya mag-isa sa lounge ng ospital, nag-scroll sa mga files na ipinadala ni Reynolds sa kanya. Mga lab report, paghahambing ng mga kaso, internal memos. Unti-unti nang bumubuo ang mga piraso, isang timeline, pattern, kwento. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Reynolds sa ICU. May mga dark circles sa ilalim ng mga mata niya. May tumawag mula sa CDC, sinabi niya ng mahina. May researcher na nagtatrabaho sa mga unexplained inflammatory clusters sa mga veterano ng Vietnam na sumusubaybay din sa katulad na data. Gusto niyang makipagtulungan. Tumuwid si Amanda. Ayos yan, di ba? Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Pero ibig sabihin din nito, mas malaki pa kaysa akala natin. Kung tama tayo, pwedeng maapektuhan nito ang libu-libo, baka mas marami pa. At ang tatay ko, yung unang nahuli nyo to. Tumango si Reynolds. Siya yung unang malinaw nating nakita yung canary sa coal mine. Tumingin si Amanda sa bintana ng ICU sa natutulog na ama niya. Dapat siguruhin talaga nating makinig na ang mga tao. 3 araw ang lumipas, bago muling gumalaw si Robert. Patuloy ang walang tigil na tunog ng mga monitor. Kalmado na ngayon, hindi na ganoon ka-urgent o matinis ang tunog. Halos di na umalis si Amanda sa tabi niya. Nagpapahinga saglit sa reclining chair at umiinom ng sobra-sobrang pangit na kape mula sa vending machine. Bukas lagi ang laptop niya, nagtatrabaho sa isang spreadsheet na unti-unting lumalalim ang komplikasyon. Habang inaayos niya ang mga grupo ng sintomas at detalye ng kaso mula sa ibang veterano, madalas bumisita si Dr. Reynolds, kadalasan gabi na, nagbibigay ng mga pahiwatig ng progreso pero may halong pag-iingat. Tapos, sa umaga ng ika-4 na araw, kumilos ang kamay ni Robert. Nakita ni Amanda sa umpisa, isang bahagyang paggalaw lang. Inilapit niya ang mga daliri at agad na yumuko. Tatay, bulong niya, halos hindi marinig. Kumindat ang mga mata niya, tapos unti-unting bumuka, medyo malabo pa. Pumiklit siya sa matinding ilaw ng fluorescent. Uy, sabi niya, pilit inaayos ang tinig. Bumalik ka na. Nagdaing si Robert, tuyot ang lalamunan. Pumasok agad ang nurse at inayos ang oxygen mask. Inalok siya ng yelo at tinawag si Dr. Reynolds. Hindi ni Amanda binitawan ang kamay niya habang buong oras. Nang dumating si Dr. Reynolds, mas gising pa siya, pero halata na pagod na pagod. Nakakabahala talaga, sabi niya nang mahinahon habang tinitingnan ang vital signs niya. Hindi ito ang best ko, ang sagot ni Robert na may bahagyang hikab. Parang tinamaan ako ng truck.
Halos matamaan ka nga, mahina namang sabi ni Amanda. Sobrang pinilit ng treatment ang katawan mo. Kinailangan ka nilang komain. Bahagyang tumango si Robert. Akala niya hindi magiging madali pero iba pa pala. Pagsingit ni Reynolds, nagsisimula ng bumaba ang pamamaga kahit na pinahinto na namin ang treatment. Baka kaya ng katawan mo. Nagsimula na akong labanan yung mga lason. Bagong simula pa lang, pero mukhang maganda ang takbo. Napangiti siya ng bahagya. Mukhang mas matigas ang ulo ko kaysa lason. Napangiti si Reynolds ng mahina pero naging seryoso ang tono niya. Kailangan din nating pag-usapan yung iba pang bagay. Tumindi ang ekspresyon ni Robert. Yung administrador. Tumango si Reynolds. Pinipilit ni Grayson yung departamento. Nire-review yung mga pribilehiyo ko sa konsultasyon. Pinagbabawal si Mitchell na lumampas sa clinical scope niya. Gusto nilang itigil yung investigasyon o kahit man lang itago na lang. Nalulunod ako sa mga papeles at burokrasya. Tumingin si Robert kay Amanda. Kaya mo pa bang itrack lahat ng yan? Sabi niya. May master spreadsheet ako, nakamapa na ang mga timeline, mga paghahambing ng medical at mga unang sintomas mula sa mahigit 100 ng veterano. Sabi niya, binibigyan ako ni Dr. Reynolds ng anonymized data. Sumali na rin ang mga researcher ng CDC. Gumagawa kami ng totoong bagay at dito ka muna mananatili. Nag-atubili si Amanda, tapos tumango. Na-delay ko na ang pag-uwi ko. Sinuwerte ko si Mark, kasama niya ang mga bata. Nasa Portland sila ngayon. Ngayon, sinabi ko sa kanila na para ito sa trabaho. Akala ni Jason na nagmamanman ako ng pagkalat ng sakit, na technically hindi naman kasinungalingan. Matagal na tumingin si Robert kay Amanda, tapos sabi niya, pasensya na at hindi ko sinabi agad, na hindi ako masyadong nakipag-usap tungkol sa Vietnam, tungkol sa nanay mo, tungkol sa lahat. Napasikip ang lalamunan ni Amanda. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Bago pa makapagsabi ng higit pa ang dalawa, pumasok si Dr. Mitchell sa ICU na halatang tensyonado. Binati niya si Robert na kitang-kita ang ginhawa sa mukha, bago isara ang pinto sa likod niya. May problema tayo, sabi niya agad. Isa pa ba yon? Bulong ni Amanda. Hawak ni Mitchell ang maliit na folder. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng opisyal na memo mula sa legal na departamento ng ospital. Pinapahinto nila ang pagbabahagi ng datos mula sa labas ng pasilidad na ito. Anumang karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Robert ay kailangang i-review at aprubahan ng legal na tagapayo bago ito ipaalam sa loob o labas ng ospital. Tumigil si Reynolds sa paggalaw. Sinusubukan nilang ihiwalay ang kaso. Higit pa doon, sabi ni Mitchell, pinuputol nila ang access ng mga panlabas na mananaliksik, lalo na yung CDC. Ayaw nila na may maiugnay ito sa anumang pambansang pattern. Napabuntong hininga si Robert. Parang alam nila na may nahuhuli tayo, nanginginig ang mga mata ni Amanda. Nasa amin ang data. Nasa amin ang pattern. Wala lang talaga kaming kapangyarihan. Siguro nga, sabi ni Mitchell. Pero may bago tayong option. Iniabot niya kay Amanda ang isang business card. Nasa card ang pangalang kilala niya mula sa mga huling paghahanap niya sa gabi. Si Senator Elizabeth Collins, mula sa komite ng mga usaping pangsundalo. Matagal na niyang sinusubaybayan ng tahimik ang mga kaso ng kapabayaan sa VA, paliwanag ni Mitchell. Isa sa mga junior staff niya ang nakipag-ugnayan kay Reynolds noong nakaraang linggo. Narinig nila ang tungkol sa kaso ni Robert. Interesado sila. Sobrang interesado. Maingat na binasa ni Amanda ang mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ano ang gusto nila? Makipag-usap kay Robert, sabi ni Reynolds. At sayo rin para maintindihan ang lawak ng bagay, posibleng pagtatakip, at ang medikal na kahalagahan. May mga pahiwatig silang may kinalaman ito sa Kongreso. Dinig kong matibay ang datos. Mukhang pagod si Robert pero determinado. Sa tingin mo, panahon na ba? Tumango si Reynolds. Nasa sangandaan na tayo. Kung umatras tayo, tatakpan na lang ito. Kung itutuloy natin, maaaring mas marami pang pagsalungat, pero baka ito lang ang paraan para ilantad ang katotohanan. Tumingin si Amanda sa ama niya, tapos bumalik ang tingin sa mga doktor.
Kung gagawin natin ito, todo tayo. Pampubliko sa media, mga medical na journal, legal na paraan, lahat. Bahagyang ngumiti si Mitchell. Alam kong magugustuhan kita. Dagdag ni Reynolds, kailangan pa natin ng mas maraming kaso na kumpleto ang dokumentasyon. Naghahanda ang researcher ng CDC ng preliminary report, 87 confirmed na so far. Gusto ng senador na makarating ng hindi bababa sa 100 bago ang committee hearing. Sabi ni Amanda, hanapin natin lahat na kaya natin. Hinawakan ni Robert ang baso niya ng tubig na nanginginig ang kamay, uminom ng konti, tapos dahan-dahang inilapag. Hindi ako nakaligtas sa digmaan na, yon para mamatay, dahil dito 50 taon pagkatapos. Kung makakatulong ako sa mga katulad ko, kung mapipigilan ko itong mangyari sa iba pa, game ako. Yumuko si Amanda, tapos sabi niya, simulan na natin ngayon. Nang gabing yon, hindi na siya bumalik sa hotel niya. Sa halip, naupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ama, nagtatype ng mga email sa mga mananaliksik, nangongolekta ng mga records, inaayos ang mga naka-encrypt na folder sa cloud storage. Tuwing ilang oras, titingin siya sa kanya, natutulog pero payapa habang ang mga makina ay bumubulong at tumitili sa paligid nila. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ng Seattle ay bahagyang kumikislap sa bintana ng ICU. Paparating ang bagyo, pero kasabay nito ang paghaharap ng katotohanan, at ngayon hindi na sila manahimik. Ginugol ni Amanda ang gabing iyon sa tahimik na galit. Ang isip ay mabilis na nag-iikot sa mga bunton ng mga memo ng VA at malamig na mga legal na dokumento. Sana tumigil na sila habang paulit-ulit niyang sinirefresh ang emails niya, naghihintay ng sagot mula sa journalist na kinakontak niya. Pagdating ng umaga, may sagot na maikli at diretso sa punto. Interesado ako. Tawagan mo ako. Medyo nanginginig ang telepono niya sa kamay habang nakaupo siya sa tabi ni Robert. Pinapanood ang dibdib nito na palaging umaakyat at bumababa. Parang lifeline yon. Pumikit siya saglit, huminga ng malalim sa amoy ng antiseptic na may halong mahina na tunog ng mga makina. Pagkalipas ng ilang oras ng umaga, may kumatok sa pinto na nag-anunsyo ng pagdating ng isang maayos na bihis na babae, mga early 40s, may leather na bag na nakalagay sa isang balikat at may press badge na nakakabit sa kanyang jacket. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Elena Park, isang investigative reporter sa isang pambansang news network. Nakuha ko yung email mo, sabi ni Elena habang iniabot ang kamay kay Amanda. Mukhang kwento ito na mahalaga. Ipinakita ni Amanda sa kanya ang spreadsheet, mga bahagi ng anonymized na ulat mula sa ibang VA hospitals, at ang mga komunikasyon sa mga researcher ng CDC. Tumigas ang mga mata ni Park habang tinitingnan niya ang mga ito. Impormasyon. Ano ang layunin mo? Tanong niya. Para kay Robert at sa iba pang mga veterano. Gusto ko ng pagkilala, paggamot at kompensasyon, sagot ni Amanda. Tumingin si Park sa kanya ng malalim. Malaki ang pwedeng mangyari dito. Kung makapaghain tayo ng sapat na na-verify na kaso na maiuugnay sa pagkakalantad sa Agent Orange, hindi na kayang itago ng VA sa likod ng mga saradong pinto. Samantala, kumalat ng tahimik sa mga medikal na grupo ang balita tungkol sa kaso ni Robert. Nang hapon na yon, tinawag si Dr. Reynolds sa isang saradong pagpupulong kasama ang legal team ng VA, mga compliance officer. Pagpasok niya sa malinis na conference room, ramdam niya ang titig ng mga tao doon. Sinabihan ka na itigil lahat ng komunikasyon sa labas nang walang legal na pahintulot, sabi ng isang officer. Kasama na dito ang media, ang CDC, at kahit anong third-party researchers. Napikit ng mahigpit si Dr. Reynolds. Sinasunod ko ang panata namin para sa kapakanan ng pasyente. Kung itatago namin ang mahalagang impormasyon, lalabag kami doon. Malamig ang ekspresyon ng officer. Usapin ito ng pananagutan ng organisasyon. Kaya mo magpatuloy sa paggamot pero hindi sa pananaliksik, hindi sa investigasyon, hindi sa publikasyon. Umalis siya nang walang sabi pa. Nang gabing iyon, tahimik na nagkita si Amanda at Reynolds sa cafeteria ng ospital.
habang mahinang umuugong ang mga ilaw na fluorescent sa itaas. Pinroseso nila ang ultimatum ng tahimik hanggang nagsalita si Amanda. Gusto nilang harangan lahat? Tumango si Reynolds. Panganib na tayong mabureaucratic na parang walang kwenta. Di lalampasan natin sila, sabi ni Amanda na tumindi ang loob sa tono. Tayo, nasa kaso na tayo, ebidensya, pananaliksik, at ngayon may reporter na handang ikwento ang istorya. Tumingin si Reynolds sa kanya, kumikislap ang mga mata. Ano ba talaga ang plano mo? Yumuko si Amanda. Ipapakalat natin ang detalye kay Elena. Gagawa siya ng expose. Kasabay nito, ibabahagi natin ang anonymized na medical data sa opisina ng senador. Pwede silang maglunsad ng pagdinig, huminga si Reynolds. Delikado yan. Pwede tayong mawalan ng trabaho, masuway pa nga, pero ang dami ng veterano ang nawalan pa. Sige, gawing may kabuluhan ang paghihirap nila. Dahan-dahang tumango si Reynolds. Sali ako, pero kailangan nating kunin ang pahintulot ng pasyente at siguraduhing matibay ang datos. Scientifically defensible talaga. Napangiti si Amanda ng bahagya. Gagawin nating sobrang convincing para hindi nila pwedeng balewalain. Kinabukasan ng umaga, bumilis ang tibok ng puso ni Amanda habang papasok siya sa press room ng ospital. Isang simpleng kwarto na puno ng mga kable, camera crews, at kumukuti-kutitap na mga ilaw. Nakapwesto na si Elena Park. May hawak na mikropono. Si Robert, gising na sa kanyang kama sa ospital, ay napapaligiran ni na Reynolds at Mitchell. Lumapit si Amanda at inalok ang kanyang kamay. Tinanggap niya ito, humugot ng lakas mula sa presensya ni Amanda. Nagsimulang mag-video si Elena habang lumapit si Amanda. Ako si Amanda Winters, panimula niya ng matatag ang boses. Ang tatay ko, si Robert Anderson, ay isang veterano ng Vietnam na papatayin na. Pero hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa isang kondisyon na dulot nito na hindi kailanman kinilala ng VA. Nandito kami dahil may ebidensya kami at hinihingi namin pananagutan. Nakatuon ang kamera ni Park kay Robert. Tahimik na nanonood sina Reynolds at Mitchell habang nagpapalit-palit ang mga footage ng kaso niya sa mga screen sa likuran nila. Mga MRI scan, biopsy slides, comparison charts, mga litrato ng mga veterano na naka-hospital gown na may hawak na mga chart ng sintomas, patuloy si Amanda. Marami, posibleng daan-daang katulad niya. Balak naming patunayan to. Ilalathala ang aming peer-reviewed na mga natuklasan sa Batesville Biological Research Journal. Balak ni Senator Collins na ipasa ito sa Kongreso simula ngayong araw. Naramdaman ang pagkabigla sa loob ng press room. Pumutok ang mga flashbulb at sa isang lugar sa estado, naabot ang balita sa opisina ni Grayson. Lahat na ng tao ay nakakaalam na. Ilang araw ang lumipas, kinumpirma ng opisina ng senador ang kinatatakutan at inaasahan ni Amanda ng sabay. Nakatakda na ang formal na pagdinig ng Senate Veterans Affairs Committee. Kasama sa mga testigo sina Dr. Reynolds, si Amanda at si Robert mismo. Habang nakatayo siya sa tabi ng kama ng kanyang ama na mahimbing na natutulog, bumulong si Amanda. Kaya mo yan, Dad. Ikaw ang boses para sa lahat nila. Pinisil niya ang kamay niya, pumikit ulit. Matagal ko nang gustong makauwi, bungad niya. Hindi ka lang basta uuwi, malumanay niyang sabi. Binabago mo yung bahay mo. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng press conference, ay isang gulo na kontrolado. Tumatanggap si Amanda ng tawag mula sa mga congressional aide, mga samahan ng veterano, mga medikal na journal, at mga lokal na news outlet na naghahanap ng update. Lumabas sa national TV 2 gabi pagkatapos ang pagkakalantad ni Elena Park. Kalmado pero matalim ang estilo. Isang kwento ng paglalarawan, larawan ng kapabayaan ng institusyon, tahimik na pagtanggap sa katahimikan, at ang taong naging biktima ng pagkukulang ng burokrasya. Ang video ni Robert, mahina, puno ng peklat, pero matatag pa rin, ay kumalat sa social media. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pangalan ng isang veterano ng Vietnam ay naging trending hindi dahil sa nostalgia
o kabayanihan sa digmaan, kundi dahil sa hindi makatarungang pangangalagang medikal. Pero sa gitna ng dami ng atensyon, napansin ni Amanda na naging mas tahimik ang kanyang ama, mas nag-iisa. Hindi dahil sa sakit ngayon, kundi dahil sa mas malalim na dahilan. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa porch, dahan-dahan niyang binanggit. Halos hindi ka pa nagsasalita mula nang ipalabas yung kwento, sabi niya. Nakaupo si Robert sa paborito niyang upuan, nakabalot sa makapal na kumot, hawak-hawak ang malamig na tasa ng tsaa. Yumuyuko ang hangin ng Disyembre na parang nagyayelong mga piraso, pero parang hindi niya to pinapansin. Paulit-ulit kong nakikita yung mga mukha nila. Sa wakas sabi niya, mga kasama ko sa unit. Mga bata pa lang kami, Amanda, mga 18, 19. Isang minuto, nandito kami sa Ohio o Georgia o kung saan pa. Tapos bigla na lang nagpapawis kami ng sobra sa mga jungle na hindi namin alam kung paano bigkasin na puno ng langis sa hangin. Yung pagkalat ng mga chemical. Tahimik si Amanda, pinapakinggan siya. Pagkatapos ng spray na yon, lahat nagbago. Hindi na kami nakakatulog ng maayos. Mas matagal gumaling yung mga sugat. Nagkaroon ng mga pantal si Frankie. Umiinom ng dugo si Sam kapag umuubo. Hindi namin alam kung ano yon. Tuloy lang kami kasi ganun talaga ginagawa. Huminto siya saglit, nilunok yung lalamunan. Sa tingin ko, ako na lang yung natira. O akala ko ako na lang. Tumingin si Amanda sa kanya. Hindi ka nag-iisa. Tumingin siya kay Amanda. May lumapit ngayong umaga, sabi niya. Sabi niya, nandoon daw siya sa unit mo. Unit 9th. Infantry, pangalan ko Thomas Lerner. Nakatira na ako sa Texas ngayon. Retiradong postal worker. Nabasa ko yung kwento. Naalala niya yung insidente ng pag-spray. Napilipit ng mata si Robert. Dumaan yung emosyon sa mukha niya parang kidlat. Tommy, bulong niya. Grabe, akala ko patay na siya sa kanto. Hindi pala. Nasugatan siya. Na-medevac siya nung parehong linggo. Kaya nawalan ka ng kontak. Inilapag ni Robert ang tiyaan niya. Nanginginig ang mga kamay. Gusto kanyang kausapin, sabi ni Amanda ng mahinahon. Pwede ko ba ibigay ang number mo? Dahan-dahang tumango si Robert na parang natatakot magsalita. Baka masira yung kahit anong mahinang koneksyon nakakabuhay lang. At 2 gabi pagkatapos, pinanood ni Amanda mula sa sala habang nakausap ng tatay niya sa telepono mag-isa sa porch. Hindi niya narinig ang mga sinasabi, pero nakita niya kung paano nagbago ang postura nito. Una ay stiff, tapos unti-unting lumuwag habang nagkakakilala at naalala yung 5 dekadang katahimikan. Napatawa siya ng isang beses, mahina at mabilis, tapos pinunasan ang mga mata niya nung akala niya walang nakatingin. Nang matapos ang tawag, pumasok siya sa loob at sinabi lang, hindi ako baliw. Naaalala rin niya yon. Tumango si Amanda, nanginginig ang lalamunan. Sabi ba niya kamusta siya? Mas malala pa sa akin. Matagal na siyang may sakit, maling diagnose pa na lupus tapos lymphoma. Wala talagang alam mga doktor. Napanood niya ang palabas, sabi niya na describe ko lahat ng pinagdaanan niya. Magpapahayag ba siya ng publiko? Tanong ni Amanda. Sabi niya oo, sagot ni Robert. Sinabi niya, kung may isang tao na tumatayo na, aba, lahat tayo dapat. Ngumiti si Amanda. 2 na tayong nakikinig. Kinabukasan, dumating ang isa pang sorpresa sa loob ng selyadong sobre mula sa isang universidad sa Colorado. Binuksan ni Amanda ito at nakita ang liham mula kay Daniel Reyes, isang graduate na estudyante sa kasaysayan ng militar na nanood ng dokumentaryo at nagsimulang magsaliksik sa mga deklasipikadong dokumento at arkibo ng militar. Kalakip ang malabong photocopy ng ulat sa field na may petsang Agosto 14, 1969. Binasa ni Amanda ang nakatype na header, Hart Amering 9th Infantry Division, Field Ops. Buod, hindi planadong operasyon ng pagkalbo na naitala sa Grid Sector Delta 7. Patrolya ng tropa sa lugar, D7B, hindi na abisuhan ng maaga. 3 sundalo mula sa 2 batalyon ang direktang nakakita sa ilalim ng pinanggagalingan ng spray. 3 sundalo. Napahinto ang hininga ni Amanda.
May kalakip pang isang larawan, malabo pero hindi maikakaila. Isang itimputing litrato ng isang spray na helicopter na mababang lumilipad sa makapal na mga puno. Sa ilalim nito, 3 maliliit na tao na halos hindi makita dahil sa hamog. Nakasulat sa gilid, posibleng insidente ng exposure. Utos na imbestigahan, pero wala ng ibang tala. Dinala ni Amanda ang mga dokumento sa kanyang tatay ng gabing iyon. Pinagmamasdan niya ng matagal ang mga larawan. Matagal na. Ito na to, sabi niya. Dito nagsimula lahat. Kalma ang boses niya, pero ramdam ni Amanda yung malaking pagbabago sa likod ng mga salita niya. Inireport namin to. Naalala ko pa. Nagsumite si Sergeant Connelly ng report, pero sinabi sa amin na hindi daw ito karapat-dapat idokumento. Sabi nila routine lang daw yun na operational overlap. Nagsinungaling sila, sabi ni Amanda. Hindi. Mahinang naitama ni Robert. Pinabayaan lang nila. Ganyan nagsisimula. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa walang pakialam. Dinilaan ni Amanda ang kamay niya. Well, ngayon, dito na nagtatapos. Nagpalit na ang kalendaryo sa Enero. Nakaschedule ang pagdinig sa ika-15. May niebe na bumalot sa mga bubong ng Seattle, kaya ang mga umaga ay naging kulay pilak at tila seryoso. Nag-leave muna si Amanda sa trabaho para buong puso siyang maghanda. Kasama ang tatay niya at nakikipag-ugnayan sa Senate Veterans Affairs Committee. Sa dining room na ginawang war room, puno ng mga printout na dokumento, chart, at mga post-it notes ang mesa. Nakaupo si Amanda sa laptop niya. Naka-headphones, nakatutok sa Zoom call, kasama ang mga researcher ng CDC. Katabi niya, nagtatype naman si Lily ng mga datos. Isang draft ng presentation habang nakatulog si Robert sa silya. May bukas na notebook na nakapatong sa dibdib niya at ang salamin niya ay nakalapag sa dulo ng kanyang ilong. Kasama mo pa ba ako? Tanong ni Amanda. Si Amanda ba yan? Tanong ni Dr. Rachel Chen, ang researcher ng CDC, sa speaker. Nandito pa, sagot ni Amanda. Pinipilit ko lang ayusin ang mga ebidensya natin. Ni-review ko na yung unang case study ni Dr. Reynolds, dagdag ni Dr. Chen. Sa mga dagdag na dokumento mula sa mga interview sa mga veterano at mga larawan, sa tingin ko, malapit na tayo sa nakaporma na tayo ng malinaw na pattern. Hindi pa natin pwedeng ideklara na may bagong syndrome, lalo na kung wala pang mas mahabang datos, pero matibay na itong basehan. Paano naman yung mga record ng exposure noong 1969? Tanong ni Amanda. Nakapag-match na tayo ng 5 iba't ibang operasyon sa deployment ng mga tropa, sabi ni Dr. Chen. At kahit 3 lang ang nagpapakita ng magkakatulad na pattern ng post-service inflammatory disease na walang genetic markers. Palpak lang ang ebidensya pero malakas ang indikasyon. Mabilis na nagsulat si Amanda ng tala. Pwede mo bang isumite ang suporta para sa Senate Committee? Oo, ginagawa na. Papasuriin ko pa sa legal namin pero dapat matatanggap mo ito bago matapos ang linggo. Nang matapos ang tawag, umupo si Amanda at inunat ang mga braso niya pataas. Inabot ni Lily ang isang tasa ng tsaa at ngumiti ng pagod. Kumusta na ang speech ni Lolo? Tanong ni Amanda. Tumango si Lily papunta sa armchair. Nagsusulat siya ng mga notes kahit nagpapahinga. Gusto niya talagang sa kanya ang mga salita. Napangiti si Amanda ng bahagya. Siyempre naman, yan talaga. Sa gabi nakita ni Amanda si Robert na gising, nakatitig sa bintana papunta sa mga ilaw ng lungsod sa labas. Bukas sa kanyang kandungan, ang kanyang notebook, puno ng maingat niyang sulat. Umupo siya sa tabi niya. Gusto mo ba basahin mo sa akin? Tanong niya. Hindi siya agad sumagot. Tapos sabi niya, hindi ko alam kung tama ba ang mga salita ko. Naranasan mo naman yan, sabi niya. Iyon ang mahalaga. Iniabot niya ang notebook kay Amanda. Nagsimulang magbasa si Amanda. Hindi ako pumunta dito para manisi o mag-demand. Narinig ako. Sundalo ako. Sumunod ako sa utos. Naglingkod ako sa bansa ko. Ginawa ko lahat ng dapat gawin. Pero nilason ako ng bansang iyon. At sa loob ng 5 taon, hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. Sa loob ng 5 taon, akala ko lang swerte ko ang malas.
Nawalan ako ng mga kaibigan, mga mabubuting tao. At ngayon, alam ko na hindi ito dahil sa malas na dugo o sa hirap ng buhay. Mayroong bagay sa hangin, sa hamog, sa gubat na dumidikit sa balat namin at sumisipsip sa dugo namin. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Gusto ko lang kilalanin. Gusto ko na ang susunod na tao na pumasok sa VA hospital na may mga sintomas katulad ng sa akin para maintindihan, hindi malito. Gusto ko na matulungan siya, hindi questionin. At gusto ko may isang tao, kahit sino man, na magsabi, nakikita ka namin, naririnig ka namin, at mahalaga ka. Yan lang ang gusto ko noon. Pinikit ng mahigpit ni Amanda ang mga mata. Pinapanood siya ni Robert. Masyadong malambing ba? Tanong niya. Perfecto, bulong niya. At 2 araw bago ang pagdinig, habang inihahanda na ang huling mga detalye, nakatanggap si Amanda ng isang liham. Hindi ito electronic, hindi opisyal. Isinulat ito ng kamay. Dumating ang sobre na naka-address sa tatay niya. Ang return address ay Office of Inspector General, Internal Affairs Division. Sa loob, isang papel lang. Wala itong opisyal na header, walang selyo, simpleng nakatype lang na mensahe. Pag-isipang mabuti ang magiging epekto ng mga susunod na pagsisiwalat. Ang mga lihim na testimonya ay maaaring sakop ng Section 793 ng Espionage Act. Hindi lahat ng katotohanan ay nagdudulot ng katarungan. Naramdaman ni Amanda na nanlalamig ang dugo niya. Iniabot niya ang sulat kina Reynolds at Mitchell, na pareho namang nasa bahay noon para sa huling plano, session. Sinusubukan nila siyang takutin, sabi ni Amanda. Nagbabanta ng legal na aksyon. Muling binasa ni Mitchell ang mensahe ng malakas. Section 793. Karaniwan itong tungkol sa pag-leak ng impormasyon tungkol sa pambansang depensa, pero hindi ito espiya. Sabi ni Reynolds, medical at militar na kapabayaan ito, pampublikong kalusugan. Tumingin si Amanda sa kanila. Ano ngayon ang gagawin natin? Pumasok ang boses ni Robert mula sa hallway. Punta pa rin tayo. Lumingon lahat. Nakatayo si Robert sa doorway, hawak ang pader para hindi matumba. Ang mga mata niya, malinaw at matatag ang mga salita niya. Takot ako halos buong buhay ko, sabi niya. Takot magsabi ng mali, takot pasanin ng iba, takot maalala ng sobra. Tapos na ako sa takot. Lumapit si Reynolds. Naiintindihan mo ba ang mga panganib? Oo. At tatanggapin ko yan. Itinuro niya ang sulat. Kung takot sila para magpadala niyan, ibig sabihin, malapit na tayo sa katotohanan. Tumango si Amanda. Puno ng pride ang dibdib niya. Handa na sila. Mas malamig ang silid ng pagdinig kaysa inaasahan ni Robert, hindi sa temperatura, kundi sa atmosfera. Ang mga pader na marmol, ang matayog na kisame, ang tahimik na titig ng mga larawan na nakasabit sa mga silid. Parang sinasabi nito na dito, mas mahalaga ang mga salita kaysa bala, pero pwedeng magdugo pa rin. Nakaupo si Amanda sa tabi niya sa witness table, tuwid ang likod, sikip ang labi. Sa kaliwa niya naman si Dr. Reynolds, naka-gray blazer na maayos ang suot, kalmado pero alerto ang mukha. Sa dulo ng mesa naman si Thomas Lerner, kapwa veterano niya sa 9th Infantry, nakasuit na medyo hindi swak, pero matalim ang tingin. Bato. Mahigpit niyang hawak ang isang luma at gasgas na larawan sa kaniyang magaspang na kamay. Sa likuran nila ay nakaupo ang mga manonood, mga mamamahayag, veterano, mga kapamilya, mga mananaliksik sa medisina at ilang opisyal ng gobyerno. Tahimik na kumaklik ang mga kamera. Ang ingay ng mga gamit sa live streaming ay parang mga kulisap na naglalakad sa hangin. Inaayos ni Robert ang kaniyang kurbata gamit ang nanginginig na mga daliri. Tumulong si Lily na piliin iyon. Isang simpleng navy blue, yung kulay na nagpapalakas ng dating sa maputlang balat niya, sabi niya. Dahan-dahang inilagay ni Amanda ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ni Robert. Hindi mo kailangang maging perpekto, sabi niya. Sabi niya ng mahina. Maging totoo ka lang. Tumango siya ng bahagya. Bumukas ang pinto sa kabilang dulo at pumasok ang mga miyembro ng komite.
Si Senator Collins, mga early 60s, kulay pilak ang buhok at matalim ang mga mata, umupo sa gitnang upuan ng pabilog na bangko. Sumunod ang iba pang miyembro, ang iba ay pamilyar mula sa TV, ang iba naman halatang nababagot na. Binuksan ni Collins ang sesyon sa matibay na pagtapik ng martilyo. Ang pagdinig na ito ay magsisimula na. Biglang humupa ang mga usapan. Nagtipon tayo ngayon para suriin ang bagong ebidensya tungkol sa posibleng maling klasifikasyon medikal at maling pagtrato sa mga veterano ng Vietnam era, lalo na yung mga posibleng na-expose sa mataas na toxicity ng mga defoliant gaya ng Agent Orange. Mga bagong pag-aaral at testimonya mula sa publiko ang nagpapakita ng paglitaw ng isang syndrome na dati ay hindi pa nakikilala. Tinatawag itong Delayed Dioxin Inflammatory Syndrome o DDIs na konektado sa mga exposure na ito. Huminto siya sandali para pumasok sa utak ng mga nakikinig. Ang unang saksi natin ay si Ginoong Robert Anderson. Ginoo Anderson, salamat sa pagdalo mo ngayon. Dahan-dahang tumayo si Robert. Medyo nanginginig ang mga binti niya, pero tinulungan siya ni Amanda para hindi matumba. Nilapitan niya ang mikropono, umuubo ng bahagya at nagsimulang magbasa siya mula sa papel. Napilat at nabuklat niya ito ng ilang beses simula nang sumakay siya ng eroplano mula Seattle. Hindi ako dito para manisi, sabi niya. Nandito ako para marinig. Mabagal niyang binasa, hinahayaan na lumalim ang mga salita. Naputol ang boses niya minsan, pero hindi siya tumigil. 19 anyos pa lang ako nang ipadala ako sa Vietnam. Naniniwala ako sa ginagawa ko. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako. Pero wala sa amin ang pumirma para mainom ng lason. Bumulong ang mga tao sa paligid. Sa loob ng 50 taon, may dala akong hindi ko maintindihan sa katawan ko. Sa karamihan ng mga tao na yon, sinisisi ko ang sarili ko. Akala ko siguro sobra na akong nanigarilyo, sobra uminom, o sobra ang tindi ng buhay ko. Pero hindi pala yon. Inilabas niya yung litrato mula sa archive, yung nagpapakita ng 3 sundalo na nahuli sa chemical mist. Ako yan, Agosto 14, 1969. Nasagasaan ng bigla ang pag-spray ng defoliant. Hindi kami tumakbo. Hindi kami nagpanik. Akala namin bahagi lang yon ng trabaho. Tumingala siya mula sa pahina. At dahil sa trabahong yon, nakalibing na ako ng mga kaibigan na wala ang mga taon at nagtitiis ng sakit na walang pangalan, na puno ng katahimikan ng kwarto. Kahit yung mga senador na may alinlangan ay napatingin, hindi pa sigurado ngayon. Ang gusto ko lang, sabi niya ng mahina ang boses, ay sana walang iba pang dumaan sa ganoong karanasan ng tahimik lang. Umupo siya. Nilinaw ni Senator Collins ang kanyang lalamunan. Salamat Ginoong Anderson, sunod si Dr. Reynolds. Ipinahayag niya ang kanyang testimonya ng maayos at detalyado. Inilatag ang mga sintomas, mga petsa, maling mga diagnosis at mga clinical na palatandaan. Binanggit niya ang peer-reviewed na publikasyon tungkol sa kaso ni Robert at ang 327 pang kumpirmadong kaso sa buong bansa na sinusuportahan ng maagang pagsusuri mula sa CDC. May sapat na tayong ebidensya ngayon para itinuturing niya ang DDIS bilang posibleng post-exposure syndrome na konektado sa mga dioxin-based compounds, lalo na kung mataas ang konsentrasyon. Mas matagal nating ipagpapaliban ang pagkilala dito. Mas maraming veterano ang magdaranas ng walang dahilan. Naputol si Senador Briggs, isang mapanuring miyembro mula sa oposisyon. Dr. Reynolds, sinasabi niyo ba na sinadyang pinayagan ng Department of Defense ang paggamit ng toxic na batch ng Agent Orange sa mga lugar na malapit sa mga sibilyan? Sinasabi ko na nabigo ang departamento na kumilos base sa datos na nagpapakita ng mga partikular na batch. Sabi ni Reynolds, lampas sa ligtas na hangganan ang mga ito. At yun ang naging dahilan ng pangmatagalang pinsala. Yumuko si Briggs. May dokumento ba kayong nagpapatunay ng intensyon? Wala. Pero may mga dokumento kami na nagpapatunay ng kaalaman kasama na ang mga internal memo
na kumpirmadong delikadong level noong 1968. May mga batch na inilabas sa mga lugar na alam na may overlap ng sibilyan at militar. Hindi komportable si Briggs at umayos siya sa upuan. Sumunod na nagsalita si Thomas Lerner. Hindi siya nagbasa ng notes. Hawak lang niya ang litrato na matagal niyang tinago sa wallet niya ng 40 taon. Ito si Frankie. Kaibigan ko siya. Magkaibigan kami. Mga rasyon, sigarilyo, at mga liham mula sa bahay. Pumanaw siya noong 1987. Akala ng mga doktor leukemia iyon, pero ngayon na tinitingnan ko, pareho pala iyon ng sakit ko at ni Robert. Tumingin siya kay Robert at bahagyang tumango ng malungkot. Linggo-linggo akong nagkakaroon ng pagdurugo ng ilong sa loob ng 20 taon. Nagkakaroon ng rashes ang balat ko kapag matagal akong nakatayo sa ilalim ng araw. Na-diagnose na ako ng 6 na iba't ibang autoimmune na sakit. Wala sa mga iyon ang tama. Pero hindi man lang ako tinanong kung saan ako naglingkod. Tumingin siya sa mga senador. Ngayon, tinatanong ko kayo, ilan pa ba sa atin ang kailangang mamatay ng tahimik bago may makinig? Pagkatapos ng unang round ng testimonya, nanatiling tahimik ang silid. Nagpaalam si Senator Collins para sa isang maikling pahinga. Nag-flash ang mga kamera. Biglang tumindig ang mga reporter, nagbubulong na ng mga sipi sa kanilang mga mikropono. Mahigpit na niyakap ni Amanda ang kanyang ama. Nagawa mo na, sabi niya. Hindi pa, sagot ni Robert, pero narinig nila tayo. Nang muling nag-umpisa ang comet pagkatapos ng pahinga, nagbago ang pakiramdam sa loob ng bulwagan. Mas marami na ngayon ang tao sa loob. Ulat tungkol sa testimonya ni Robert ay kumalat na sa mga pangunahing pahayagan at napuno na ang bawat bakanteng upuan ng mga mamamahayag, veterano, staff at mga lobbyist. Ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin. Tatapik si Senator Collins ng 2 beses sa gavel. Bago tayo magpatuloy sa huling round ng mga tanong, nakatanggap ang komite ng dokumento mula sa isang anonymous na source sa loob ng Department of Defense. Hindi pa namin ganap na nabe-verify ang pagiging tunay nito, pero itinuturing naming mahalaga ito sa usapin ngayon. May mababang bulungan na kumalat sa mga nakikinig. Umupo si Amanda sa likod ng kanyang ama at biglang nanigas. Lumingon si Robert sa kanyang balikat. Tinitingnan siya. Mukha siyang maputla. Itinaas ni Collins ang isang simpleng Manila envelope na bukas na. Sabi niya, mukhang naglalaman ito ng internal na komunikasyon mula sa isang classified na pag-aaral sa toxicology ng militar na ginawa mula 1968 hanggang 1975. Binanggit sa laman nito ang isang partikular na batch ng paggawa ng Agent Orange na ginawa noong kalagitnaan ng 1968 at ginamit sa mga operasyon sa Mekong Delta mula Agosto hanggang Oktubre 1969. Huminga ng malalim si Thomas Lerner. Ayon yan sa atin, bintana, bulong niya. Nagpatuloy si Collins. Kasama sa mga dokumento ang mga toxicology assessment na nagpapakita ng dioxin concentrations na higit sa 3 beses ng pinapayagang limitasyon. Mga babala mula sa mga siyentipikong militar at mga handwritten memo mula sa mga mataas na opisyal na piniling ituloy ang paggamit ng batch na ito kahit ganoon. Tahimik. Tuluyang tahimik. Tumingin si Collins diretso kay Robert. Ginoong Anderson, tugma ba ang timeline na ito sa operasyon na inilalarawan mo sa iyong testimonya? Oo po, ma'am, sabi ni Robert. Eksakto pa nga sa linggo. Senador, sinuong si Briggs. Madam Chair, tumututol ako sa pagpasok ng mga anonymous na material sa opisyal na testimonya. Kung classified at hindi pa nabe-verify ang impormasyong ito, posibleng lumabag ito sa federal na protocol. Hindi kumindat si Collins. Direktang ipinasa ang dokumento sa investigative branch ng komite natin at kasalukuyang nire-review ng legal counsel natin ang status ng classification. Pero base sa nakikita sa laman nito, sinusuportahan nito lahat ng testimonya ng mga saksi na narinig natin ngayon. Patuloy ni Briggs, halatang naiinis. Kahit totoo man, nagpapakita lang ito ng pagkakamali sa sistema, hindi intensyon na makasama. Usapin natin ay tungkol sa kalagayan ng digmaan, hindi simpleng pagkakamali sa trabaho.
Kalmado at matatag ang pagsasalita ni Reynolds. Senador, hindi nababago ng intensyon ang resulta. Maliman o desisyon, pareho lang ang kinalabasan. Daan-daang, baka libo-libo pang veterano ang na-expose sa mga lason na nagbago ng buhay nila nang walang pahintulot at hindi ginamot ng maraming taon. Pinadyak ni Lerner ang kanyang palad sa mesa. Hindi ito simpleng pagkakamali sa papel. Isang desisyon ito. May nag-compute ng mga numero. Nakita niya ang panganib pero ginawa pa rin. May bahagyang palakpak mula sa mga likurang upuan bago muling pinaayos ni Collins ang silid. Sige, magpatuloy tayo, sabi niya sa panel. Ngayon maririnig natin si Administrator Howard Grayson mula sa Seattle VA Medical Center. Lalong lumapot ang hangin. Pumasok si Grayson na may kumpiyansang parang sanay na opisyal, suot ang maayos na damit, may mukha na rehearsed na neutral. Pero kitang-kita ni Robert ang tensyon sa kanyang panga at ang higpit ng kanyang mga hakbang. Administrator Grayson, naintindihan namin na ang inyong pasilidad ay ang pinakauna na nagdokumento at naggamot sa tinatawag ngayong delayed dioxin inflammatory syndrome. Pwede mo bang kumpirmahin? Inayos ni Grayson ang mikropono. Oo, kasama sa mga unang kaso si Ginoong Anderson. Alam mo ba na dumarami na ang ganitong mga kaso sa buong bansa? Tanong ni Collins. Nalaman ko lang ito nung nagsimula ang team ni Dr. Reynolds na i-cross-reference ang mga record ng VA. Bulong ni Amanda kay Reynolds. Pakinggan mo ang tono niya. Parang umiwas siya. Nagpatuloy si Collins. May ginawa ba ang inyong administrasyon para pigilan o limitahan ito? Research? Medyo napangiti si Grayson pero halatang may alinlangan. Oo, may mga pangamba siya tungkol sa pag-abot ng resources na lampas sa kaya ng operasyon namin. May ilang staff na pinayuhan na unahin muna ang agarang pangangalaga kaysa sa pagsasaliksik. Yan ba ang utos mo? Tanong ni Collins. Nag-atubili si Grayson. Pareho raw yun na desisyon ng mga leader. At alam mo ba na may mga classified toxicology reports na nabanggit dito kanina? Parang kumatok ng malakas yun. Tumigil sandali si Grayson tapos sabi niya, hindi ko sinagot yon tungkol sa kawalan ng kumpirmadong klasifikasyon. Nung hihingal, hindi napansin ng kahit sino ang legal na liko. Yumuko si Amanda, pabulong na nagsabi sa tatay niya, napaluhod na sila. Kumapit ng mahigpit si Robert sa gilid ng mesa. Lumingon si Senator Collins. Nasa unahan sina Lily at Jason at sila ang pinakabonggang pumalakpak. Sa huling mga araw niya, ilang taon pagkatapos noon, naupo si Robert ulit sa likod balkonahe ni Amanda. Dumating ang hamog mula sa Puget Sound, banayad at tahimik. Nakaupo si Amanda sa tabi niya, nagbabasa ng pinakabagong issue ng Veterans Advocate magazine, kung saan ang profile ni Lily, na ngayon ay isang practicing immunologist, ay nasa pabalat. Babaguhin niya ang mundo, bulong ni Amanda. Ngumiti si Robert. Mahina pero kontento. Nagawa na niya yon. Nang pumanaw siya nung tagsibol na yon, mahimbing siyang natulog na may si Amanda sa tabi at si Lily naman ay nasa ibaba. Naghahanda ng susunod niyang presentasyon tungkol sa chronic toxin syndromes. Ang kanyang mga abo ay inihulog sa isang tahimik na parke. Malapit sa baybayin, sa tabi ni Mary, sa ilalim ng punong cedar na tanaw ang dagat. May plake na nilagay doon ilang buwan matapos. Robert Anderson, 1945 hanggang 2029, sundalo. Nakaligtas tagapagsabi ng katotohanan. Sa wakas, nakauwi na siya. Paano kaya kung ang mga laban na tahimik nating nilalabanan ang siyang pinakahubog sa atin? Ang kwento ni Robert Anderson ang nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng sugat ay dumudugo at hindi lahat ng bayani ay may medalya. Minsan, ang pinakamalalim na tapang ay nangyayari hindi sa labanan, kundi sa kama ng ospital, sa silid hukuman o sa tahimik na hapagkainan sa pagitan ng mga tao, ama at anak na babae. Habang dumadampi ang ulap ng hamog sa Puget Sound, at unti-unting humuhupa ang alingawngaw ng digmaan, isang lalaki ang nagsalita ng katotohanang nagbigay boses sa libo-libo. At sa katotohanang iyon, nagsimula ang paggaling. Kaya,
Itanong namin sa'yo, ikaw ba o may mahal sa buhay na kailanman ay nagdala ng sakit na hindi nakikita hanggang sa huli na? Ano kaya ang mararamdaman kung sa wakas ay maipahayag mo ang katotohanan iyon ng malakas? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Baka makatulong ang kwento mo para hindi na gaanong maramdaman ng iba ang pagiging nag-iisa ngayon. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa'yo, kung ito ay nagpatigil sa'yo para mag-isip, umiyak, o maramdaman ng malalim, mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang totoong kwento ng tibay ng loob, pagbabago, at tahimik na tapang. Kasi may mga kwento na karapat-dapat alalahanin at may mga tinig na dapat pakinggan.